Ito ang pinaka-number 1 na kung saan mabuting katangian ng isang mangangaral na maging makatotohanan sa kanyang sinasabi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa pabiro ay nagsasalita ng katotohanan. Hindi nagsisinungaling. Nabanggit sa hadith ng pinaka kasuklam-suklam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pag-ugali ay ang pagsisinungaling. At once na ang isang tao ay magsinungaling, may record na siya. Mahirap na siyang tanggapin ang ganyang mga salita. Kaya iwasan natin, magtawba, at ibilang natin ang ating mga sarili sa mga makatotohanan kay Allah, sa mga taong matatapat tulad ng mga sugo. At ito yung katangian ng mga sugo na sila'y mga makatotohanan. Sadiq. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mapagtimpi sa lahat ng pagsubok na dumarating at nangyayari sa kanya. Sa sabar, isa sa mga pag-ugali. Siya nagsabar bilang ulila. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapatid, ay naging ulila. Pero nagsabar. Siya naging mahirap, pero nagsabar. Siya nakaramdam ng pagkagutom, pero siya ay nagsabar. Siya ay napapagod din, pero siya ay nagsabar. Siya ay may mga pangangailangan ay hindi rin niya nakuha, pero siya ay nagsabar. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Siya naging ulila, siya naging mahirap, dumanas ng pagkagutom, pagkapagod, at nangailangan din, pero siya ay nagsabar. Kapatid sa pananampalatayang Islam, iyan ang pudwa natin bilang isang Muslim o bilang isang mangaral ng Islam, na hihandaan natin ang ating sarili para magsabar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatayan ng asawa, namatayan ng anak, namatayan ng kamag-anak, namatayan ng kasamahan, pero nagsabar. Subhanallah. Hindi na bago ang kanyang pangangaral sa mga tao. Sa kabila ng bugso ng mga pagsubok sa buhay niya, ay patuloy pa rin ang kanyang dawa. Subhanallah. Namatay ang kanyang asawa at tinawag itong panahon na si Khadija nung namatay. Anong tawag sa panahon ito? Pagdadalamhati. Subhanallah. Pero anong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tumahimik pa, huminto ba sa kanyang pangaral dahil namatay ang kanyang asawa? Anong ginawa niya? Pumunta sa Taif at nangaral doon. Sa pagpunta niya sa Taif, anong nangyari? Nangaral. Pero siya nakatanggap ng mga masasamang salita, pangungutya, pagmumura, at binato ang propeta mo o mananampalatayang Islam. Pero siya ay nagsabar. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung sa atin mangyari ang ginawa sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya natin kampanan ang tinatawag na sabar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Subhanallah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging mabuting halimbawa sa atin. At ginayanan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ininsulto at siniraan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinalayas sa Makkah
si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ano? Nagsabar si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging sa kanyang asawa ni si Aisha radhiyallahu ta'ala anha ay siniraan sa kanya. Pero anong ginawa niya? Nagsabar. At maaaring mangyari sa buhay natin ito, mga kapatid. Kaya kailangan makuha natin isang mabuting pag-ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ankabut, ayat 2-3. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Inaakala ba ng mga tao na sila'y pababayaan na lamang pagkatapos ng sabihin nilang kami ay mga mananampalataya? Wahum la yuftanun, na sila'y hindi susubukan? Pagkatapos mo bang sabihin ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ay hindi ka susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inaakala mo ba ito? Inaakala ito ng mga tao na pagkatapos sila sabihin na kami mananampalataya kay Allah, ay hahayaan sila ng hindi susubukan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, tunay na sinubukan ng mga taong nauna sa kanila at nalaman kung sino ang mga taong makatotohanan at mga taong mga sinungaling. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nahl, ayah 127, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Subhanallah. Magtimpi ka sapagkat ang iyong pagtitimpi ay para sa Allah. Fasbir ala ma yaqulun. Kung ikaw ay sinisiraan, iniinsulto, ay sinasabi sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir ala ma yaqulun. Pagsasabar ka, magtimpi ka sa mga sinasabi nila sa iyo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabihan na Majnun. Ano yung Majnun? Sira ulo. Sinabihan siya. Kapag nagsasabi siya ng mga bagay na kung saan hindi nila nakikita, sabi ng Majnun yan. Pero kapag napatunayan, ano sabi nila? Sahir. Magician. Kapag napatunayan. Pero ang katangiang pagiging sira ulo at magikero ay hindi pwedeng magsama ito sa isang tao. Dahil ang pagiging magician ay kailangan ng talino. Pero itong sinasabi nila, kapag nagsasalita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga bagay na kung saan hindi nila nakikita, sinasabi nila, Majnun. Pero kapag napatunayan, na nakita nila, namata nila, sabi nila, magician. Subhanallah. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Magtimpi tulad ng pagtitimpi ng mga pangunahing sugo. Ang pinakahuli na dapat mong isipin, o kapatid ng mga ngaral sa Islam, ay ang ayat sa Suratul Baqarah, ayat 153. Ito ang palagi mong iisipin. Inna Allaha ma'as sabirin. Subhanallah. Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama niya ang mga mapagtimpi. At kung ikaw ay nagtimpi, kasama mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka paubayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabr ang kailangan natin, mga kapatid. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging maawain. Siya ay sinugo, ipinadala sa sangkatauhan bilang rahmah. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hindi ka namin sinugo maliban na habag o awa sa sangkatauhan.
Hindi lang sa iyo, kapatid na Muslim, sa katauhan. Suratul Anbiya, ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang hadith na ito, na isaulo natin, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kahabagan o kaawaan ang mga nasa lupa, dahil kahabagan kayo ng nasa itaas. At sinabi pa niya, wa man la yarham, la yurham. Kung sino man ang hindi mahabag o maawa, ay hindi rin kahabagan o kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay naging magpakumbaba. Siya ay nagputos na magpakumbaba at nagbawal na magmalaki. Minsan, naikwento na may isang tao, lalaki, na pumunta sa masjid niya sa Manila. At pagpasok niya sa masjid, alam mo, nakakagulat mga kapatid, hindi niya makilala kung sino ang propeta doon. Subhanallah. At kinailangan niya magtanong, sino si Muhammad? At itinuro nila, subhanallah, nakaupo kasama ng mga sahaba, hindi makilala sa kanyang pagpapakumbaba. Subhanallah. Sinabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kahf, ayat 28, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Ang ayat ito sa Suratul Kahf, ayat 28, ay inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsabar. Kabilang ang mga taong nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang tinutukoy dito, sabi ng mga mufassirin, yung mga kahihirap sa Madina. At sinabi niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na